weekly stock market update where I share my personal opinion and insight of what's happening in the Philippine stock market and all other markets around the world. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So ang theme natin for this video, July 6 to 10, na market report, the macro tailwind, riding the inflation cooler and upper middle income upgrade. But first, commodity check muna. So, pipitik na naman yung crude oil. Bakit kaya? Malamang nag-aaway na naman yung dalawa. So, ayan, renewed hostilities have heightened fears that the collapse of the interim, blah, blah, blah. So, again, di mo na naman yung nangyayari dyan. Okay? Pero, nag-uptick yung oil. That's not good. Okay. Gold is also retreating na naman. Again, I wouldn't be surprised kung baka nag-top na nga talaga to. And baka unti-unti na siyang bumagsak. Wala pa ring optimism sa coal. Okay. And then, nickel. So, ganoon pa rin. Hindi na siya nag-recover from the previous downside. So, not that good kasi nagrarally na yung PSCI Tapos, pumipitik na naman yung crude oil. Bawasan naman yung optimism ng mga investor. So, weekly summary, bullish momentum extends winning streak to 4-month high. Na parang sunod-sunod nga siyang green, no? Ayan, no? So, green na siya year to date. Kasi kung mabibreak niya yung kanyang previous high, I think mabibreak niya yan kung mag-report siya ng mga 4 to 5% na GDP. Mababa pa rin yun sa target na dapat 6% plus pero better than previous quarter na yun But I doubt medyo mahirap yung second quarter. We'll see. So lagi daw siyang green 6 consecutive session. 6-2, paano na siya ngayon pa 6-3. So, long-term buyers actively deploys sideline capital. Na ngayon, hindi lang si ICT yung umakyat di ba? May mga blue chips ngayon na ibang umakyat din, just like the banking sector. So, well, yes, umakyat pa rin si ICT, pero I think yung mga malalaking bangko ata like BDO, BPI, ayan, di ba? Ayala Corporation. Umakyat din talaga sila. Okay. So, dumadami ngayon yung growth driver ng PSEI. Two massive macroeconomic factors drove the explosive market turnaround. Ito pa yung last week, yung World Bank upgrade. So, pumasok na tayo sa lower end ng bracket ng middle, or upper middle income na economy. Ang tanong is, ramdam nyo ba? Kayo yung makapagsabi niyan. Okay. So, June inflation, nag-ease daw. Okay. Pero mataas pa rin, 6% is mataas pa rin na inflation rate. So, June to, we expect July baka mas mababa pa, di ba? Kasi, so far, mas mababa yung price level niya ngayon, di ba? Nag-start siya 60, 74, unlike last month, nag-start siya 90 something, hanggang sa bumagsak siya hanggang 70 something, 60. So there's that chance na mag-cool down ulit tayo ng July. The clear deceleration trend reinforces investor confidence that price pressures are firmly moderating. However, ang hina pa rin talaga ng peso natin, Hindi na siya makababa hanggang below 60. So, mahina pa rin talaga yung economic outlook ng Pilipinas, di ba? I think ang makapagpababa niyan is pag mag-report ng accelerating growth ulit yung ating or yun nga above 4% na growth yung GDP. Now, ito na yung
update on different indices na tinatrack ko year to date. So, the PSEI is on the green. Ayun, no? I think for this year, ang highest niya is parang 7 to 10% eh. So, gumagapang na naman siya. Meanwhile, medyo nag-correct yung US market. Pero malakas pa rin. Di ba? 15.8 tsaka 9%. Emerging nag-correct pero bull run pa rin sila 21%. Southeast Asia gumagalaw na naman, no? From 6 to 7%, 11% na ulit. International ganun pa rin, 12%. Total world 10%. And my personal dividend retirement portfolio, di pa rin siya gumagalaw, no? 3%. And nag-underperform na ako sa lahat ng indices na nandito for this year. Pero, in-outperform ko sila since 2021. Even Nasdaq 100, gawa ng nag-correct siya ulit pababa. Pero I still believe may mga hawak ako ngayon that are undervalued and due for market re-rating. Inaantay ko na lang yon. Kung mangyari siya this year, I think bully ko yung iba dyan. Okay. Next, blue chips and large cap stories. Number 1, SMPH led property sector accumulation. So, umakyat yung PSEI, ibig sabihin may mga binibiling ngayon, mga blue chip stocks. And one of them is not much, pero ayan, medyo lang SMPH. Capital Desk look to capture asset plays position to benefit from long-term upper middle, blah, blah, blah. So, SMPH, yung Q1 niya, I think, nag-grow ata pero flattish. Flattish. Ngayon, pag mag-decline to ng Q2, feeling ko matutulad to kay Ayala Corporation. Kasi SMPH is similar to AC. Trading at a premium, relative to other property stock. Ilan na ba multiple neto ngayon? 5 to 7 divided by 48 yung earnings niya last year. So, ayun, almost 11. Madaming property ngayon. Trading below 6x PE. So, kailangan mag-grow yan ng Q2. Otherwise, I think is-sell down yan. Number 2, Ascent emerge as a major index heavy lifter. Massive clean energy fund tracking boost utility volume. So Ascent, because of high interest rate environment, lain na utang neto, mayari to, no? So, wala po mapansin eh. Number 3, Bloom attracted strong foreign institutional accumulation as high net worth tourism and VIP gaming metrics post steady structural gain. Pero, di ba sinilip ko to nung nakaraan eh. Wala pa, di ba nakakapag-recover yung tourist arrival ng Pilipinas, no? Hanggat di nagre-recover yun ng malaki, wala, ayan o. So, still trading at an all-time low. And Bloom, malaki din utang nito. So, mayari din to sa mga interest rate hike na nangyari. Number 4, SMC captured high market focus after the SEC officially approved its massive utang na naman. Grabe. SMC, in trillions yung utang nito, if I'm not mistaken. So, kailangan mag-materialize yung kanyang kanyang mga expressway, MRT, na walang pumapansin, di ba? Mayari yan sa high interest rate environment. Number 5, China Bank. Strong institutional buying interest as mid-tier lenders boast highly stable balance sheet amid cooling macro inflation lines. So, malalaman natin ano yung situation ng mga bangko sa Q2. Goods pa rin ba yung kanilang mga NPL ratio? So, si China Bank, kapag kinompare mo siya sa ibang blue chips sa main index, siya yung highest growth, no? Siya yung fastest growing bank ngayon dun sa main index. And still, I believe trading below di ba? Below book value. So China Bank, ayun 71.
56. And you are the fastest growing blue chip bank in the main index. May mali ba doon? Number 6, RRHI. Nag-delist na to, no? And parang may headline akong nabasa recently. Pinitik daw to. Pero pinitik siya after niya mag-delist. So, eto, wala na to. Insignificant na to. Number 7, PNB. Heavily tracked by value investors looking to unlock deep value asset valuation. Blah, blah, blah. So, PNB is one of those banks na trading way below its book value. Pero, di ganun kaganda yung kanyang NPL ratio because of the drag nung kanyang Philippine Airlines nung pandemic sa kanyang loan book. So, yun 153. Only trading 58 Laki yung discount niya because of the risk. So, nag-grow pa rin naman siya ng Q1. Okay. Namigay din siya ng special dividend this year. I think yung special dividend na binibigay niya is to cover for those other dividends na kailangan ibigay ng LTG para ma-maintain yung kanilang high yield. Na PNB yan yung growth driver ng LTG. Number 8 is Westbank. Defensive positioning from domestic retail funds seeking out performing consumer lending portfolios. So, Westbank is more of a consumer bank. Malaki yung exposure niya sa mga retails. So, mataas yung NPL nito. So, pag may economic slowdown, ito yung unang tatamaan. Okay? Malalaman natin sa Q2. So, is Westbank. So, nagpa-flat na nga siya Q1. Baka mayari to ng Q2. And also trading way below its book value. So, malaki yung discount niya again kasi mataas yung kanyang NPL ratio and masyadong malaki yung exposure niya sa retail loans. Okay? FLI witness a volume bounce near horizon or blah blah blah. So, FLI one of those property stock na mataas din yung leverage, flattish performance, and para sa akin may natala discard ng mga Gusyanon, I think kailangan i-overhaul yung management ng Takafil Invest. Okay. Number 10, PX monitored by raw commodity traders assessing long-term mining structural, walang valuation. Na price to na nga yung pricing nito way above future. advance na masyado yung pricing nito despite wala pa siyang silangan project. So yung mananiwala sa speculative story nito dati kasi prinomote to ng mga broker di ba? So yung mga sumakay dyan, di ba, dyan muna kayo mga sangdekada. Number 2, mid-cap and small-cap stories. Web, syempre, doon pa rin yung speculative story na ito. Again, yari na naman dyan yung mga retails. So, sumakay lang kayo. Diba? Why not? Umakit yung stock price Pag ganyan, sumasakay lang Number 2, ALLHC. Ito yung industrial arm ng Ayala Land. Confirm alpha upside after completing 40% logistics stake. Nag-struggle yan, yung arm nila na yan. Kaya struggling na yung kanyang stock price. Hindi na ito namimigay pa ng dividend. So, there's no point na for me, hawakan. I don't know about its valuation kasi hindi ko pa binavalue yan. Number 3, Sirait. Gain notable mid-cap momentum as long-term dividend seekers lock in stable clean energy structural yield. So, Sirait, kumusta yung sentiment ngayon? Despite interest rate hike, so flattish. Pero mo yan kay A-Rate na I think sinasell, ayan, RCR. Malamang sinasell na rin to, hindi pala,
Number 4, PREIT. So mga bilyar stock din nagsasabit ng kanilang mga financial report. So, ano to close down yung isa niyang asset dalawa lang yung asset ata nito na nasa kanyang rental. Tanggalin mo yung isa, talagang babagsak yung ano niyan, 'di ba? Yung yield niyan. And of course, di pa nga nagsasubmit ata to ng ito nagsubmit na, no? And ayun na nga, no? So, sobrang lumagapak na yung kanyang nire-report na earnings, kanyang yield. Andun pa rin, pero I think babagsak na yan in the coming quarters. Number 5, RCR, maintain steady valuation force. As high commercial grade office assets provide reliable income. So, nasilip ko na to kanina. So far, okay naman yung kanyang sentiment. VLL, again, di nagsasabit ng report. Wala mo nangyayari sa business na to. But, isa to sa mga highly leveraged na property stock na nandyan sa Philippine stock market. So, mayari to sa ongoing rate hike. EEI. So, EEI, still, hindi maganda yung kanyang sentiment. Malay din utang yan. Number 8, Shangri-La. Caught the attention of niche luxury asset buyer. No nga to wala nga silang condominium sales on recent quarters. And medyo bumabagsak din yung kanilang rental income. So, ito yung nangyari ngayon na correction sa kanya. Kailangan balik yung condominium sales niyan para maging attractive ulit siya. Okay. Number 9, PMPC. Traded on thin but steady leader interest. So as consumer, appliance sale, blah blah blah. So kung tag-init, di ba? Magiging tong mga to, mabenta. Ngayon may ongoing na di ba, yung heat wave sa global. Palala ng palala. Tulad nung nangyari ngayon sa Europe, no? Certain parts of Europe nagpa-panic buying sa pagbili ng aircon. So I think yung mga ganito could be a long-term play. Number 10, FNI. So active swing trading from alternative small cap accounts. Blah blah blah. I think sinasell down to ngayon gawa ng bumagsak yung bumagsak yung price ng nickel, tas ng kota yung Indonesia. But for me, malalaman pa yan second quarter kung nandun pa rin yung premium sa mga nickel. Gawa ng nabebentahan nila yung mga processing plant doon sa Indonesia, bawal matenga, ganon. Global and regional market pulse. International market desk are heavily influenced by the IMF, trimming its medium-term outlook for multiple emerging economies through 2027. Okay. And Wall Street, nagkaroon daw ngayon ng profit taking. Kaya siguro medyo daw sila nagko-correct. And capital rotation back into emerging equities. Ngayon, kung nagpa-profit taking man sila dyan, mukhang hindi sila sa emerging market pupunta Baka Southeast Asia, di ba? Kaya gumagalaw yan. Forecast, July 13 to 17, challenging the 6,300. Have to find that out. So, malapit na siya doon. Number 2, liquidity rotation to growth mid-cap. Kasi ganyan lagi yan pag pinipitik yung PSEI, syempre, una yung mga blue chips. And then, magpapahinga sila, yung iba sa sell down, and then, nagro-rotate sa mid-cap and small cap. Na baka doon may pitikin na akong stock. Kasi marami kong hawak nasa mid-cap Anticipate major institutional capital flows to spill over from heavy index components into growth-oriented mid-caps. We'll have to find that out. Pero, such as web and, ba't yun magro-rotate, no? O speculative. Web is a speculative bet sa ngayon. I don't think kaya niyang i-compete si DG Plus. And eto naman, wala na, struggling talaga yan. Matagal na. And then, peso tracking within consolidation zones. Expect the local currency to trade within walang optimism. Walang forecast na babagsak siya ng below 60. So, still, mahirap pa rin yung economic outlook ng Pilipinas.
So, time check, 9:31 na sa aking orasan and uy, pinipitik na naman no? Kulay green. Ang tanong kung maglo-close siya ng 6:3. Malalaman natin.